Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Princess Diane Iuzon at tatalakayin natin ngayon ang dalawang senyora sa Kabanata 48. Ang una natin tatalakayin ay ang buod, pangalawa, mahahalagang pangyayari, pangatlo, tauhan, pang-apat, tagpuan, panglima, talasalitaan, at pang-anim ay aral at mensahe. Habang nagaganap ang mainit na labanan sa sabong, si Doña Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal upang tignan ang mga bahay ng mga Indio. Naiinis si Doña Victorina sa tuwing hindi siya binibigyan ng galang ng mga nakakasalubong. Kaya't inutusan niya si Don Tiburcio na mamalo ng sombrero. Ngunit tumanggi ito dahil sa kanyang kapansanan. Si Doña Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal sa mga lansangan sa bayan upang tignan ang tahanan ng mga Indio. Habang namamasyal sila ni Doña Victorina ay nilalait niya ang nadadaanang bahay. Dahil sabi ni Doña Victorina na mga Indio lang daw ang makakatira doon sa mga pangit na mga bahay. Nagalit si Doña Victorina dahil lahat ng nakakasalubong nila ay hindi nagbibigay pugay. Ang mga dalagang nakakasalubong din niya ay hindi nagpupugay sa kanya. Walang nagbibigay pugay sa kanya ay sa kanila kaya at inutusan niya si Don Tiburcio na paluin ng sombrero ang mga tao tulad ng ginawa ng kura. Ngunit tumanggi si Don Tiburcio dahil sa kanyang kapansanan. At dahil sa inis ni Doña Victorina, nag-aanyaya siyang umuwi dahil hindi pinapansin ng mga dalagang nakakasalubong ang kanyang magarang kasuotan. So, habang naglalakad sila, napadaan sila sa bahay ng Alferez, kung saan nandun si Doña Consolacion. Natagpo ang tingin ni Doña Victorina at Doña Consolacion at parehong matalim ang tingin ng bawat isa. Nagkaroon ng tensyon nang dumura si Doña Consolacion na ikinagalit ni Doña Victorina. So, sa ilang pag-uli, nakita ni Doña Victorina ang alferezang si Doña Consolacion na nalabako habang nakadungaw sa bintana ng bahay nito. Si Doña Victorina ay tinignan ni Doña Consolacion mula ulo hanggang paa at saka lumura si Doña Consolacion. Sinugod ni Doña Victorina si Doña Consolacion at nagkaroon ng mainit na balitaktakan. Inalipusta ni Doña Victorina si Doña Consolacion habang sinagot naman ni Doña Consolacion ang kapansanan at pagpapanggap ng asawa ni Doña Victorina. At galit na hinarap ni Doña Victorina si Doña Consolacion at nagsagutan sila. Sa kasagsagan ng away, kinuha ni Doña Consolacion ang latigo ng kanyang asawa at sinugod si Doña Victorina, ngunit hindi sila nagkasakitan dahil namagitan ang kanilang mga asawa. Ang mga taong bayan at ang kura ay nakita ang pangyayari at tinangkang awatin ang dalawang donya. Nasayahan ang mga nanonood at hinihintay na magsabunutan ang dalawang donya. Ngunit dumating ang kura at sila ay napayapa. Tinawag ni Doña Consolacion ang kura na mapagbanal-banalang Carleston at nagpatuloy ang sigawan. Sinubukan ni Doña Victorina na utusan si Don Tiburcio na hamunin ng barila ng alferez. Ngunit tumanggi ito dahil dito nahablot ni Doña Victorina ang pustiso ng kanyang asawa. Nang nakalayo na sina Doña Victorina at Don Tiburcio ay nag-usap sila, ngunit pagkatapos nilang mag-usap ay galit na galit si Doña Victorina at dinurog niya sa kanyang mga tadyak ang pustiso ni Don Tiburcio. Halos napaiyak si Don Tiburcio habang ang Donya naman ay nangit-ngit na umuwi. Like nasuko kay siya kay tungod wala gi tuman ni Don Tiburcio ang iyang giingon. Ay tungod lagay sa kapansanan ni Don Tiburcio nang wala niya gisunod ang giingon ni Doña Victorina, mao to nasuko si Doña Victorina. Pinilit ni Doña Victorina si Lilares na hamunin ang alferez upang mapatunayan ang kanyang tapang. Dahil dito natakot si Lilares at hindi malaman ang gagawin. Pagkatapos ng kanyang mga narinig, nagpahatid si Maria Clara sa kanyang silid. So, pag uli ni Doña Victorina ug Don Tiburcio,
Inabutan ng Don at Donya sa bahay ni Kapitan Tiago na nakausap ni Linares sina Maria Clara, Sinang at Victoria. Ibinalita ng Donya na umuwi na pala sila sa Maynila. At sinabihan ni Doña Victorina si Linares na maiwan upang hamunin ang Alferez at maglaban sa pamamagitan ng sable o revolver. Dumating si Kapitan Tiago na malungkot dahil sa pagkatalo sa lasak. Ngunit siya'y sinalubong agad ng Donya at sinabi ang nangyayari at kalapit ang mga mura. Sabi ng Donya kay Kapitan Tiago na hamunin ni Linares ang Alferez at kung hindi, wag niyong pahihintulutan. So kung dili daw musugot si Linares kay dili daw ipadayon ni Doña Victorina ang kanang kuan pag iisang dibdib nila kay Clarita. Mahahalagang pangyayari. Number 1. Naiinis si Doña Victorina dahil hindi siya binigyan ng galang ng mga nakakasalubong at inutusan niya si Don Tiburcio na mamalo ng sombrero. Ngunit tumanggi ito dahil sa kanyang kapansanan. So, diri sa number 1 is mo ni ang part na katong namasyal na si Don Tiburcio at Doña Victorina sa mga bahay ng mga Indio. At nilait ni Doña Victorina ang mga bahay ng mga Indio dahil ang papangit daw. At isa sa dahilan bakit nagalit si Doña Victorina dahil ang kanilang mga nakakasalubong ay hindi nagbibigay galang sa kanya or sa kanilang dalawa. Kaya't inutusan niya si Don Tiburcio na mamalo ng sombrero sa mga tao. Ngunit tumanggi ito dahil sa kanyang kapansanan. Number 2. Habang naglalakad, nagkita sina Doña Victorina at Doña Consolacion. Nagkaroon ng mainit na balitaktakan dahil sa kailang personal na alitan. Pareho silang matalim tumitig at nagkapalitan sila ng masasakit na salita. So diri pod na part sa ikaduha kay mo ni na time ang kanang kuan katuning uwi na paingon na ning uli silang kuan Doña Victorina at ug nakita sila ni Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ani na time naa siya sa ilang balay nagtanaw dito siya sa ilang bintana nagtanaw siya sa gawas. Nagkuan din sila nagkasalubungan ng tingin ni Doña Victorina. Gitutukan ni Doña Consolacion si Doña Victorina mula ulo hanggang paa at kanang kuan nang luwa siya ba. Muto nasuko si Doña Victorina mutong hinungdan niya nung nag-away sila. Pangatlo, inawat sila ng kanilang asawa. Dumating din ang kura upang awatin ang dalawang ngunit sinagot siya ni Doña Consolacion. Tinawag pa siyang mapagbanal-banal lang Carliston. So diri na part sa number 2 kay kanang monya time ang kuan mag-away na unta ang duha ka Donya pero ning abot si Alferez ang kuan bana ni Doña Consolacion at ning abot pud ang kura mao to ning kuan kanang ning payapa sila kay gibadlong man sila sa kura. Pang-apat, pagdating sa bahay ni Kapitan Tiago, pinilit ni Doña Victorina si Linares na hamunin ang Alferez upang mapatunayan ang kanyang tapang. Binalaan niya si Linares na kung hindi ito gagawin, hindi siya karapat-dapat kay Maria Clara. So, diri na part sa number 4 is, muna nila time tong ning uli na sila Doña Victorina o Don Tiburcio. Niadto sila sa balay ni Kapitan Tiago. Nakita niya si Linares, si Maria Clara, si Sinang og si Victoria na nag-usap. Gipugos ni Doña Victorina si Linares na kuan daw. Unsa ni? Na hamunin daw niya si Alferez mag-away sila. Di jud mag-away jud. Magbuhat og kuan. Binalaan ni Doña Victorina si Linares na kung hindi ito gagawin, hindi siya karapat-dapat kay Maria Clara.
So, number 5, kay umalis ang mag-asawang di espada dala ang salapi na bayad ni Kapitan Tiago sa pagpapagamot ni Don Tiburcio kay Maria Clara, habang si Linares ay naiwan na puno ng alalahanin. So, sa number 5 kay mo na time na nilakaw na si kinsa man si Espadana, si Doña Victorina ug Don Tiburcio. Nga dala nila ang salapi. Ay, lagi. Ay, dili na time mo kanang mo ni na part ang nilakaw na ang duha ka mag-asawa nga di Espadana. Dala nila ang kuan kanang salapi nga gibayad ni Kapitan Tiago kay kanang gipagamot manggod ni ay kanang kuan kanang gipagamot manggod ni Don Tiburcio si Maria Clara. Tauhan, Doña Victorina, isang mapagpanggap na Pilipina na nais maging katulad ng mga Espanyol. Siya ay madalas na nagpapakita ng pagiging dominante at mahigpit sa kanyang asawa, si Don Tiburcio. Nagkaroon siya ng alitan kay Doña Consolacion. Number 2, Don Tiburcio, asawa ni Doña Victorina, isang piking doktor na may kapansanan. Siya ay sunod-sunuran sa kanyang asawa at takot na hamunin ng barilan kahit inutusan ng Doña. Doña Consolacion, isang babae na nakadungaw sa bintana ng kanilang bahay nang magdaan ang mag-asawang Don Tiburcio at Doña Victorina. Lumabas ang tensyon sa pagitan nila ni Doña Victorina na nauwi sa alitan. Linares, pamangkin ni Don Tiburcio, isang binatang napipilitang gawin ang utos ni Doña Victorina upang patunayan ang kanyang tapang ngunit nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara, isang mayamang tao na nagbayad ng salapi sa mga mag-asawang di Espadana bilang bayad sa pagpapagamot ni Don Tiburcio. Maria Clara, anak ni Kapitan Tiago na nag-aalala sa mga sinabi ni Doña Victorina tungkol kay Linares. Tagpuan. Ang tagpuan ng kwento ay sa bayan ng San Diego, partikular sa bahay ng Alferez kung saan naganap ang alitan na Doña Victorina at Doña Consolacion, at sa bahay ni Kapitan Tiago kung saan nag-usap si Linares at Maria Clara. Talasalitaan. Sabungan, isang lugar kung saan ginanap ang labanan ng mga tandang. Kabayanan, terminong tumutukoy sa mga lugar na may maliliit na pamayanan o mga tauhan. Baston, isang patpat na ginagamit bilang suporta sa paglalakad o bilang simbolo ng kapangyarihan. Kapansanan, limitasyon sa pisikal na kakayahan. Dugaw, tumutukoy sa aksyon na pagmamasid sa labas ng isang bintana o pinto. Titigan, isang uri ng komunikasyon na hindi gumagamit ng salita, kung saan tinitignan ng isang tao ang isa pa sa mata. Pag-alipusta, isang sitwasyon kung saan binabastos o inaalis ang dignidad ng isang tao sa pamamagitan ng mga salita o gawa. Kalsada, isang daanan para sa mga sasakyan, kariton o mga taong naglalakad. Mga aral at mensahe. Number 1, ang alitan sa pagitan ni Doña Victorina at Doña Consolacion ay nagpapakita ng mababaw na kompetisyon at inggitan na nagreresulta sa hindi makabuluhang alitan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nagdudulot lamang ng kaguluhan at hindi pagkakaunawan sa lipunan. Number 2, ang sapilitang pagpapatupad ni Doña Victorina ng kanyang kagustuhan kay Linares ay sumasalamin sa kanyang pagiging manipulatibo at mapang-abuso. Ipinapakita nito ang labis na paghahangad ng kapangyarihan ay maaaring magdulot ng pagdurusa sa iba. Number 3, ang pagkabahala ni Linares sa kanyang sitwasyon ay nagpapakita ng epekto ng labis na pagpilit at pagmanipula ng mga nakakataas.
Ipinapakita nito na ang mga tao ay dapat magpasiya batay sa kanilang sariling paghatol at hindi dahil sa pananakot o pang-aabuso ng iba. So dapat kanang kuan dili dapat ta dili nato pugson ang tao. Dili nato manipula ang mga tao, or dili nato sila pugson kay pananglitan mas taas kasi sa ila mo nang abusuhon na dahil nimo sila. No, that's wrong. Number 4, ang kaguluhan na nadulot ng alitan ng dalawang donya ay isang paalala na ang mga personal na hidwaan, lalo na ang mga dulot ng inggit at pride, ay maaring magdala ng kaguluhan, hindi lamang sa mga nag-aaway, kundi pati rin sa buong komunidad. So, dapat kung naay kanang namoy alitan or gamay nga away, dapat inyo jud ang istoryahan, dili kay kanang mag-away din mo largo. Dapat kanang bitaw like sabton yung usat-usa. Tas kanang dili lang dapat ka one-sided. Ug dapat kabalo po ka magpaubos sa imong kagalingon. Dili lang puro pride imong ginaira sa imong kagalingon. Ka mag-sorry if kabalo ka nga maud to ang mas maayo nimong buhaton para maayo ang kanang niya sa tao, like relationship. So, yun lang po ang kabanata 47. Maraming salamat.